Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon magre-review tayo, no? I-review natin uli yung ating Yuan Jing stereo amplifier. So matagal na nating na-review to. Nung unang review natin, siguro mga 2 or 3 taon na. So ngayon babalik natin kasi yung isa sa mga pinaka-importante at pinakamagandang review ay yung matagal mo nang nagamit yung item. Kung ano na ba nangyayari, paano yung circuit, paano yung performance, may mga pagbabago ba. Okay, so itong amplifier natin ay 60 watt per channel. So stereo siya, ayan. Ang circuit na to ay LM3886. So itong LM3886, kung familiar ka sa mga American brand, ito yung isa sa mga ginagamit ng Klipsch. Yung mga Klipsch amplifier, tsaka yung mga Klipsch subwoofer, Klipsch home theater, Klipsch multimedia player. So ito yung chips na ginagamit. Kung bibilhin mo to ngayon, yung price nito, depende sa seller, yung pinakamababa ay nasa 2,300 plus. At yung pinakamahal naman ay almost 3,000 pesos. So siguro hindi ka nabibili ng ganito, dahil nga 68 watts lang naman yung kanyang power at 4 ohms, 60 watts per channel, na sa ganung halaga ay pwede ka nang bumili ng matataas na wattage na amplifier na sa halagang 2,000, ano na yan, stereo solid state amplifier na yan na merong wattage na 1,000 watts per channel. Samantalang dito, bakit nga ba bibili nito? Siyempre, bibili ka nito kung alam mo yung quality ng amplifier na to. Ganun siya kamahal. Pero, meron kang mabibili na mura lang. Yung walang rectifier filter circuit, tapos walang operational amplifier na nakakasa. Pure dito lang talaga. Merong mura lang. Siguro nasa mga 500 plus or sobra pa, mas mahigit pa doon. So itong LM3886 ay 3 klase. Iwan ko kung meron pa nag-i-exist, comments down below lang para naman ma-share natin sa ating mga viewers. So merong LM3886, LM3886T, tsaka LM3886TF, which is ito yung ginagamit natin ngayon. TF to. Ayan. Tapos ang maganda dito sa circuit niya, magandang quality yung parts na ginagamit. Maganda yung kanyang filter, capacitor, 10,000 microfarad, 50 volts each. Tapos yung mga input na capacitor na ginagamit, ito yung input side ng power amp, tapos ito naman yung input side ng operational amplifier. So parehong WAIMA, puro mamahaling input capacitor yung ginagamit. Hindi lang basta-basta maliliit na electrolytics capacitor o kaya ceramic capacitor na maliliit. So dito WAIMA, tsaka malalaki. Yan. So itong LM3886 ay napakahusay mag-deliver nito ng vocal tsaka yung mga middle frequencies. Pati yung kanyang high, galing kumalansing, magaling magbigay ng bass. Kaya nga yung meron akong, siguro nakita nyo yung clips ko, yung clips na maliliit na speaker. Ang kasamang amplifier nun, sa loob, doon sa kanyang subwoofer ay ganito, ginagamit. TF. So, ang iba kasing LM3886 ay ganito yung kulay. Ayan. Ganyan yung kulay. Ganyan na ganyan. Ganyan ang hitsura. Ganyan din yung kulay. Okay? So, dito naman yung TF natin. Ayan. Kulay itim siya. Ngayon, iti-test natin sa inyo, paparinig natin sa inyo kung paano. Hindi na tayo
lalagay ng vocal dahil meron tayong upload nito nung mga nakarang araw. Ang unang in-upload natin ay isang oldies. Yung oldies ay napaka-stricto nung owner noon. Totally black. Which is ngayon ko lang naranasan sa short video na yung naka totally black talaga siya. Dahil sa short video naman ay madalas walang walang copyright nga dahil 1 minuto lang naman yung limit doon. At kung meron mang copyright claim, ano siya, sa mga various meron lang mga ilang bansa lang yung binablock, hindi lahat. Kaya walang problema yon. So dito, kahit naman totally black wala pa rin problema dahil naka-short video. Naka full talaga kaya hindi yun makapapanood ng mga regular viewer natin. Nilagay ko doon yung makakapanood at mapapakinggan lang yun ng mga channel member natin. Yung oldies na yun. Napakahusay, napakaganda ng recording kahit na ordinaryong cellphone lang yung ginagamit natin. Tapos yung pangalawang upload natin ay yung classical reggae. Yung classical reggae, doon mo maririnig na napakahusay ng kanyang mid. Tapos nung pangdulo ay ganda ng deliver ng kanyang bass. Kaya panoorin nyo na lang doon sa short video natin. So ngayon, ayun siya So yung natin, ang ganda ng performance nito ay meron din namang side na medyo hindi maganda. Ano ba yon? So yung chips natin ay napakalakas uminit. So napakataas ng range ng supply nito, gumagana to from 20 volts split up to 90 volts. So maximum supply niya ay 90 volts. Napakalakas uminit nito. Kung mapapansin nyo to sa mga lumang, yung mga branded hi-fi at saka amplifiers, bakit siya napakamahal kapag gumagamit ng mga ganitong chips? Dahil nga kailangan niya ng kailangan niya ng malalaking heat radiator. Yung mga mamahaling item ay hindi po yan nagre-rely sa mga ginagamit natin ng mga fan. Dahil yung fan na yun ay pwedeng pwedeng magbibigay ng interference tsaka static sa circuit. Pwedeng magdagdag ingay. At saka kapag bumigay yung fan natin, pwedeng mag-fail din yung yung tinatawag na amplifier natin. Kaya madalas hindi tayo makakita ng mga gumagamit ng fan. Ang ginagamit doon, yung malalaking heatsink. Kaya napakamahal ng circuit. Ayan. So tingnan nyo ng maigi, pakinggan nyo kung paano nga ba mag-deliver ng high tsaka yung high tsaka low frequency lang yung ititest natin dahil nga ulitin ko, iwas copyright tayo. Ayan. So ang gagamitin natin ay ito, yung pangkaraniwang ginagamit natin ay 8 inches na woofer, tapos isang maliit na 8 watts na tweeter. Yan, ito lang yung mga gagamitin natin. So, try natin, maghanap tayo ng medyo magandang tunog para maititest natin. Ayan, tingnan nyo ng maigi, napakalinis na pa ng napakakintab pa ng amplifier natin kahit na mahigit 3 taon na sa atin. Yes, so hindi siya basta-basta kinakalawang. So, maganda yung design ng circuit. Maganda yung mga passive and active components na ginagamit. Tapos yung kanyang PCB ay napakakapal. Ayan siya. So, try natin. Subukan natin, Okay. Ayan. Try tayo sa high frequency. Okay, so yung kalansing naman natin ng tweeter natin ay nagdidepende lang yan sa filter na ginagamit. So dito ginagamit natin ay 1.5 microfarad. So 8 watts lang yung natin, 8 watts, 8 ohms yung ating maliit na tweeter. Ulitin nga natin. Okay? So ngayon, maghanap naman tayo ng tunog para sa low frequency na gagamitin natin.
tabi natin to, ano? Ayan, tabi natin to. Ay, hindi naman natin gagamitin yan. Ayan, tapos baba natin to. Kapag para safe, kapag nagba-vibrate yung ano natin. Nagba-vibrate yung ating woofer. Okay, maghanap tayo ng tunog, ano? Ayan. So, on natin. This should sound like 1, 2 o'clock. Di ba? Napaka ano, sobrang lakas. Daan natin konti. Dahil medyo nag-distort yung kanyang ano, vocal. Balik natin. On in with the phone now. So, ayan no. Kung makikita nyo, no? So, isang ano lang, isang woofer pa lang yung ginagamit natin sa isang channel pa lang. So, meron kang dalawang channel na ganun kalakas tapos nakalagay na sa box. So, kung pang bahay lang, ay sobrang lakas na po yun. Diba? Ayan, so hanggang dito na lang siguro tayo. Ano, at least meron tayo na i-share para sa mga DIYer at saka para sa mga amplifier enthusiast kung gusto nilang magbuo ng magandang klaseng amplifier na pambahay lang, ano, hindi naman yung pang out talag pang labas. So ito na, ito pwede kong i-recommend sa inyo yung ganitong klase, kaya lang medyo may kamahalan siya. So hanggang dito na lang siguro tayo. Maraming salamat, God bless at bye bye. Yeah, like please, like